Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Henry Peñales, Omar Angeles, Estrelita Ilarde, at Marjun Corona, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1771. Tama, Sir York. Naalala ni Rachel ang isang bagay. Gayun din, ang dalawang kotse na hinahabol ka sa kalsada sa baybayin ngayon ay hindi kabilang sa pamilya Walker. Mga kalalakihan sila ni Lucas. Matapos marinig na nahulog sila sa dagat, nagalit siya at ipinadala si Lebron upang makitungo sa iyo. Dapat kang maging labis na maingat kapag lumabas sa mga araw na ito. Si Lebron ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Lebron. Medyo interesado si Harvey sa taong ito. Sino siya? Siya ay sinabi na isang sharpshooter ng American Delta Force. Siya ay bihasa sa lahat ng uri ng mga baril. Matapos niyang umalis sa hukbo, inupahan siya ni Lucas upang harapin ang kanyang mga problema sa isang mataas na presyo. Si Lebron ay may isang lisensya sa diplomatikom. Kahit na may mangyari sa kanya, hindi makaladkad si Lucas sa gulo. Sa mga nagdaang taon, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa mga kamay ni Lebron. Napangiwi si Harvey sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay tinanong niya, si Lebron ay hindi niya tunay na pangalan ngayon, ito ba? Sumagot si Rachel, hindi, iyon lang ang kanyang codename. Tulad ng kung ano talaga ang kanyang tunay na pangalan, walang nakakaalam. Kukunin ko ang mga tao upang subaybayan ang kanyang kinaroroonan. Mag-uulat ako sa iyo sa sandaling mayroon akong karagdagang impormasyon. Tumango si Harvey. Sakto habang malapit na siyang magsabi pa ng salita, bigla na lang ang kanyang mga mata ay kumibot. May isang tao na nasa gitnang edad na nakatayo sa kalsada na lumabas sa distrito. Ang kakaibang lalaki ay nakasuot ng tuxedo at isang nangungunang sombrero. Kahit na hindi nakalantad ang kanyang ulo, nakita ang lahat ang kanyang maliwanag na blonde na buhok. May dala siyang isang baril na double barrel na ginagamit para sa pangangaso, at naglolod ng mga bala. Kawili-wili, ngumiti si Harvey sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Rachel, hindi na kailangang maghanap para sa kanyang kinaroroonan. Nasa harapan na kami ng pintuan. Umiling si Harvey at dumiin sa pedal ng kotse. Ang Lamborghini ay umungol ng diretsyo. Siya at ang kakaibang tao ay malapit na sa bawat isa, ngunit ang mabilis na kotse ay sarado na ang distansya sa isang split seconds. Tulad ng malapit nang bumangga ang Lamborghini sa lalaking may suot na tuxedo, isinubo niya ang kanyang armas at naglalayong patamaan ang gulong ng kotse. Bang! Ang harap na kaliwang gulong ng Lamborghini ay sumabog. Ang kotse pagkatapos ay lumusot sa mga bilog. Binuksan ni Harvey ang kanyang seatbelt at sinuntok ang sunroof sa itaas sa kanya. Bumagsak ang salamin, at siya ay lumusot sa puwang. Halos sa parehong oras, ang pangalawang pagbaril ng lalaki ay nakarating sa upuan ng driver. Bumagsak si Harvey, nakatayo sa kanyang mga daliri sa paa. Ang Lamborghini ay ganap na nawalan ng kontrol, na bumagsak sa kanan ng mga halaman sa gilid ng kalsada na may isang nakakabinging pagputok. Ang lalaking may suot na tuxedo ay nagsindi ng isang tabako sa hindi kalayuan bago lumakad ng walang tigil. Habang naglalakad siya, naglo-load siya ng 2 higit pang mga shot sa armas sa isang simpleng kisap-mata ng kanyang braso. Itinuro niya ang baril sa kay Harvey, na nagtanong ng mausisa, Lebron. Kilala mo ako? Mahinahon na nagtanong ang lalaki. Nagsasalita siya ng Ingles, ngunit mayroon siyang isang kakaibang accent. Mukhang kilala mo ang prinsipe ng mabuti. Nagawa mo na ang iyong araling bahay. Hindi nagulat si Lebron nang malaman na alam ni Harvey kung sino siya. Kung hindi alam ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan sa puntong ito, hindi nararapat na makuha siya ni Harvey. Pinahigpit ni Lebron ang kanyang mga mata at nagtanong ng mahinahon, namatay ba ang aking mga kapatid sa iyong mga kamay? Tinutukoy mo ba ang mga taong nahulog sa dagat? Nagkibit balikat si Harvey. Nahulog sila sa Triangle ng Diablo dahil masama sila sa pagmamaneho. Sino ang masisisi mo? Sa palagay ko hindi lang sila nasisiyahan.
Nakaramdam si Harvey ng pagkalundo at ginhawa ng sabay. Mabuti na lumitaw si Lebron ngayon. Kung naabot ni Harvey ang Hangdian World Studios sa paligid ni Cynthia, hindi niya magagawa ang kanyang makakaya. Ang pagtingin sa pagliko ng mga kaganapan mula sa ibang pananaw, marahil ang kanyang mga kaaway ay nag-set up ng mga bagay upang iyon ay kailangang magpelikula si Cynthia sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nagkataon. Hindi natakot si Harvey sa mga baril, ngunit nag-aalala siya tungkol kay Cynthia. Noong nakaraan, ipinadala niya si Tyson at ang ilan sa kanyang mga tauhan upang protektahan siya. Mukhang mayabang ka, bata. Kalmado si Lebron at nakakolekta. Dahil inamin mo ang pagpatay sa aking mga kapatid, mas madali para sa akin. Pupunta ka ba upang tapusin ang iyong sariling buhay sa pamamagitan ng iyong sarili? O nais mo akong putulin ang iyong piraso ng balat sa pamamagitan ng pira-piraso pagkatapos basagin ang lahat ng iyong mga paa? Iminumungkahi kung piliin mo ang nauna. Pagkatapos ng lahat, ang isang mabilis na kamatayan ay isang pagpapala. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata. Nang hindi nagbibigay ng tuwid na sagot, sinabi niya, "Kung iyon ang kaso, bibigyan din kita ng dalawang pagpipilian. Bilang isa, lumuhod at humingi ng awa. Bilang dalawa, magpakamatay." Ang oras ay ang kakanyahan, at si Harvey ay walang oras para sa katarantaduhan kasama si Lebron. Mukhang wala kang ideya kung ano ang iyong mga limitasyon. Bum-antong hininga si Lebron. Ang hangarin na nakamamatay ay napuno ang kanyang maliwanag na berdeng mata. Dahil talagang mayabang ka, ipapadala kita sa iyong kapahamakan sa aking sarili. Ibinaluktot ni Lebron ang kanyang kaliwang kamay at hinampas ang isang sinturon ng shotgun slug sa kanyang balikat. Kasabay nito, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at lumapit kay Harvey. Si Harvey ay nagsuot ng isang malamig na sulyap, ang kanyang mukha ay isang emosyonal na maskara. Sumugod si Lebron. Sa kalagitnaan, huminto siya sa isang biglaang paghinto at ibinaba ang kanyang kanang braso upang kumuha ng direktang pagbaril sa kay Harvey. Bang! Ang echo ng isang malakas na bang ay napuno ang hangin, at ang kanyang bala ay tila kurba na patungo sa kay Harvey. Bang! 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 Mabilis si Lebron gamit ang kanyang mga daliri, at mabilis na nagpunta para sa isa pang reload. Sa pamamagitan ng isang kisap mata ng amunisyon belt sa kanya, isa pang dalawang slug ang nahulog mismo sa silid ng kanyang baril. Kaagad pagkatapos, hinailan niya ang gatilyo para sa isa pang pag-ikot ng mga shot. Bumaril siya sa lahat ng apat na direksyon. Ang hangin ay makapal na may nakamamatay na hangarin. Gayunman, mukhang excited si Harvey. Ang nakakita ng isang tao na gumagamit ng isang regular na pangangaso na baril sa ganoong sukat ay lubos na katangi tanging tanawin. Hindi nakakagulat na si Lebron ay tinawag na isang sharpshooter. Walang arma si Harvey. Hindi tulad ni Lebron, siya ay walang dala. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya tumakbo sa ulo ni Lebron. Itinapak niya ng mahigpit ang kanyang mga paa sa lupa at ginamit ang momentum upang lumukso sa hangin. Tumalon siya, at nang siya ay lumapag, lumusot ang kanyang paa upang maaanod ng mga patagilid. Boom! Tulad ng pag-iwas niya, ang mga shot ni Lebron ay nakarating sa mismong lugar na siya ay nandoon sandali. Ang mga bala ay nag-iwan ng malalaking butas sa lupa. May isang mekanismo na nakatago sa loob ng mga slug. Kahit na hindi pa matay ang mga shot, pupulutin pa rin nila ang isang tao. Bago pa mag-react si Harvey, inilipat ni Lebron ang dulo ng kanyang baril mismo sa kay Harvey at pinaputok ng walang pag-aatubili. Si Harvey ay umiwas sa mga bala muli. Boom! Ang bala ay tumama sa isang puno, na naputol ito sa kalahati. Hindi tumigil doon si Lebron at pumutok ng isa pang shot kaagad matapos mawala ang isa at hadlangan ang landas ni Harvey. Napakahusay na pagbaril. Nang walang pagiging nasa larangan ng digmaan ng higit sa 10 taon o pagpatay ng higit sa daan-daang mga tao, walang sino man ang magkakaroon ng talento tulad ng sa iyo. Tuwang-tuwa si Harvey na makita ang marksmanship na maaari lamang ituring na banal.
Siya ay casual na gamulong sa lupa at kumuha ng ilang graba sa gilid ng kalsada. Bang, bang, bang. Nakikita si Harvey na umiiwas para sa kanyang buhay. Nagmarcha si Lebron bago magpaputok ng isa pang 3 shot. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi napigilan ni Harvey ang mga slug sa oras na ito. Tumayo siya at itinapon ang graba na naipon niya sandali. Boom, boom, boom. Ang graba ay lumipad sa eksaktong tilapon ng mga slug, na parang alam ni Harvey kung saan sila naglalayong. Tumama ito mismo sa mga slug, isang malakas na bang-ang nag-echo, ang tunog na pinupuno ang hangin. Bago ang mga slug ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot si Harvey, na-detonate sila. Ang ekspresyon ni Lebron ay bahagyang nagbago sa tanawin. Hindi niya inaasahan na mahuhulaan ni Harvey ang kanyang linya ng pag-atake. Pinutok ni Lebron ang kanyang armas at binaril minsan ang higit pa. Bang, bang, bang. Mabilis si Harvey. Minsan pa, ikinalat niya ang graba sa mga slug. Sumabog ang mga slug nang magtama sila sa graba. Sa ngayon, si Lebron ay mayroon lamang kalahati ng mga slug na naiwan sa kanyang sinturon. Wang wang wang. Ang mga sirena ng pulisya sa tainga ay maaaring marinig ng tama sa sandaling ito. May nakakita sa nangyayari dito at tumawag sa pulisya. Tumigil sa pag-atake si Lebron at dahan-dahan kumuha ng ilang mga hakbang pabalik. Mahinahon niyang sinabi, "Maswerte ka, bata. Hindi ka rin masama. Nakakahiya na nasaktan mo ang prinsipe. Ngayon ay isang pampag-ana lamang ito. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo na ang aking mga sniper rifles ay mas mahusay kaysa sa isang laruan tulad nito. Sa 3 araw, kukunin ko ang iyong ulo. Pinakamahusay mong linisin ang iyong maruming leeg bago noon." Si Lebron ay kumala sa kanyang mga takong at pumasok mismo sa mga palumpong bago mawala ng walang isang bakas. Hindi hinabol ni Harvey si Lebron. Iniskan niya ang kanyang paligid at iniwan din ang eksena. Habang siya ay nasa pagkilos, gumawa siya ng isang tawag sa telepono. "Magpadala kayo ng kotse dito malapit sa Hengdian World Studio. Isang bagay na hindi maganda ang maaaring mangyari doon." Kasabay nito, sa Hengdian World Studio, si Cynthia ay nakatayo sa isang sulok ng silid, nanginginig sa takot. Matapos niyang mag-film ng isang shoot kasama ang isang nangungunang babaeng tanyag na tao, si Stacy Leo, ang mabibigat na kurtina sa itaas ng mga ito ay agad na nahulog sa sahig. Siya ay pulgada na lamang ang layo mula sa pagiging matamaan ng kurtina. Si Stacy, sa kabilang banda, ay nahimatay matapos na matumbok ng bumagsak na kurtina. Nabigla ang lahat. Ang buong tauhan ng pelikula ay nasa ganap na kaguluhan. Tumakbo si Cynthia sa isang sulok ng silid, nanginginig sa takot. Ngayon lang, ang kurtina ay napakalapit sa kanya. Kung ang kurtina ay tumama sa kanya. Sa pag-iisip sa nasugatan na dumago ang ulo ni Stacy, nawala ang kulay ng mukha ni Cynthia. Hinawakan niya ang kanyang telepono, nanginginig, habang sinubukan niyang tawagan si Harvey. Sa kasamaang palad, ang kanyang tawag ay sinalubong ng isang abalang signal. Pinuno siya ng kawalan ng pag-asa, isang malaking lungsod ang Mordo. Sa malaking lungsod na ito, wala nang ibang makakaya si Cynthia na umasa bukod sa kanyang bayaw. "Brother-in-law, nandito ka pa ba?" Habang si Cynthia ay nanginginig ng walang katapusan, tinawag ng mga tauhan ng pelikula ang mga awtoridad sa lalong madaling panahon. Tinawag ang pulisya upang siyasatin ang sitwasyon. Mabilis nilang natuklasan na ang mga kurtina ay nagpakita ng mga palatandaan na naipitsa. Pinaghihinalaan ng mga tauhan ng pelikula na ang nagkasala ay dapat na nakatago sa loob ng mga tauhan. Ito ay sinasadyang pagpatay. Tulad nito, ang lahat ng mga tauhan ng pelikula ay kailangang manatili at itala ang kanilang mga pahayag. "Sobrang swerte mo, Cynthia. Napakalapit mo sa pagkatama sa kurtina. Oo, maaaring masira ang iyong buhay kung nasaktan ka sa bagay na iyon."
Hindi ba nakakatakot ito? May nagputol ng mga tali ng kurtina sa kalahati at naglagay ng timer ng eksakto kapag mahuhulog ito. Sobrang dami nito. Ay isang bagay na sinusubukan mong patayin, Cynthia. Walang paraan. Hindi ka man isang malaking bituin. Babae ka lang na supporting role. Wala kang banta laban sa sinuman. Kung kukuha ako ng hula, sasabihin ko iyon na si Stacy ay umihi ng isang tao. Ibig kong sabihin, lagi siyang kumikilos ng lahat ng mataas at makapangyarihan. Ang isang pangkat ng mga batang babae sa loob ng mga tauhan ng pelikula ay abala sa pagtsismis kay Cynthia. Lahat sila ay nanginginig sa takot, lahat ay hinalinhan upang makita si Cynthia na hindi nasugatan. Ang kurtina ay pulgada na lamang ang layo mula sa pagbagsak sa kanyang ulo. Si Cynthia ay tumingin sa paligid ng kanyang paligid na sabik, ang kanyang ngiti sa halip ay mapotla. Ang direktor na si Fred Miller ay nakatayo sa tabi ni Stacy kabilang ang pangkat ng medikal na kamakailan lamang ay dumating sa kanya. Ganap na nahimite si Stacy matapos na masugitan ang kanyang ulo sa pagbagsak ng kurtina. Bagaman ang mga medics ay nagbibigay ng emergency na paggamot, si Stacy ay kailangang ipadala pa rin sa isang ospital mamaya. Ang tanawin ay nakatakot sa kay Cynthia. Hindi siya tanyag na tao, at marahil ay hindi siya tinatrato ng mga tao katulad ni Stacy kung nakatagpo siya ng isang katulad na aksidente. Hindi niya ito maaaring gawin sa isang ospital bago siya sumabog ng lubusan. Stacy, ano ang mali? Ano ang nangyari sa iyo? Ang isang malaking tiyan na lalaki sa isang suit, na sinamahan ng ilang mga babaeng kasama, ay nagmamadali sa loob. Ang pagkabalisa ay isinulat sa buong mukha niya nang makita niya ang kalagayan ni Stacy. Ang kanyang mukha ay mukhang lubos na kakilakilabot. Agad na sumugod si Director Miller upang tanggapin ang lalaki, habang nag-iingay ang lahat, CEO Keaton. Ang lalaking iyon ay asawa ni Stacy. Narinig ko na siya ang CEO ng isang kumpanya ng real estate. Tila, 20 taong mas matanda siya kay Stacy. Mayroon siyang mga proyekto sa Fragrant Hill at medyo mayaman. Narinig ko na nagawang umakyat si Stacy sa ranggo dahil sa kanyang asawa. Na sinabi, ang kanyang asawa ay hindi rin isang mabuting tao. Medyo maraming tsismis tungkol sa kanya at iba pang mga kilalang tao na nakapalibot. Kamangha-mangha si Stacy. Sa kabila ng lahat ng tsismis, nakarating siya sa kinaroroonan niya. Narinig ko ang CEO na si Keaton ay sobrang mahilig sa kanyang asawa. Natatakot ako na kahit na si Director Miller ay kailangang magdusa ng isang kahila-hilakbot na pagkawala dahil sa pangyayaring ito, sinabi ng isa pang batang babae, na nag-aambag sa tsismis. Ang karera ng aksyon ni Stacy ay binubuo lamang ng pagsuporta sa mga tungkulin, tulad ng marami. Ngunit dahil maganda siya at handang magsakripisyo, nakuha niya ang kanyang sarili sa isang mayamang asawa. Lahat ay humanga sa kanya. Ang lalaki ay matanda na upang maging kanyang ama. Iyon, at siya talaga, ay mayaman talaga. Ang malaking tiyan na si CEO Keaton ay nagsimulang manambat sa kay Director Miller, na mukhang isang ama na nagtuturo sa kanyang anak ng isang aralin. Ang mataas at makapangyarihang Direktor Miller ay nahihirapan upang ipaliwanag ang sitwasyon na bilang magalang sa kanyang makakaya. Bigla, nahulog ang kanyang mga mata sa kay Cynthia. Si Cynthia, nararamdaman niya ito na may hindi tama. Hindi kailanman tumatagal si Director Miller sa responsibilidad para sa anumang bagay. Ang pagtingin niya sa iyo, malamang na ibabago niya ang sisihin sa iyo. Magmadali. Mas mahusay kang gumawa ng isang pahayag sa isang inspector ng mabilis at maiwasan siya. Ang asawa ni Stacy ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Kung ang taong iyon ay magagalit sa iyo, wala kang paghihingian ng tulong. Binalaan ng natitirang mga batang babae si Cynthia, lahat sila ay nababalisa at natatakot para sa kanya. Nagyelo si Cynthia, shift ang sisihin sa akin. Hindi ko inilagay ang kurtina doon. Ano ang kinalaman ng aksidente sa akin? Cynthia, hindi mo maintindihan. Kailangan mo. Ngunit bago matapos ang pangungusap,
Itinulak ni CEO Keaton si Fred palayo at tumungo patungo sa kay Cynthia kasama ang kanyang mga bodyguard at babaeng escorts. Kaya ikaw si Cynthia Zimmer. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang makita niya si Cynthia. Nabigla siya sa kung gaano kaganda si Cynthia, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katinoan at sinukat siya. Pagkatapos ay bulalas niya ng malamig, ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Seth Keaton, asawa ni Stacy. Narito ako upang magtanong sa iyo ng isang katanungan. Nagtulak ka ba kay Stacy ngayon? Hindi sinasadya ni Cynthia, ginawa ko. Bakit mo itinulak ang aking asawa at nasaktan siya? Paano mo pinaplano na ipaliwanag ito sa akin? Si Director Miller ay lumitaw sa likuran ni Seth na may suot na galit na ekspresyon. Cynthia Zimmer, nais kong bigyan ka ng isang supporting role bilang ikaw ay junior ni Stacy, ngunit hindi ko inakalang gagawin mo ang isang bagay na ganyan. Hindi ako makapaniwala na itulak mo ang iyong nakatatanda para lamang mailigtas ang iyong sariling balat. Hindi kukuha ang mga tauhan ng pelikula na responsibilidad para dito. Dapat mong ipaliwanag ang lahat kay Mr. Keaton sa isang patas. Kabanata 1775. Nagyelo si Cynthia. Pagkalipas ng isang segundo, siya ay nauutol ng galit, Mr. Keaton, hindi ko ginawa iyon. Hindi ba ako magre-react kapag bumagsak ang kurtina? Ako mismo ay natakot. Biktima din ako. Hindi ko rin ginamit si Stacy bilang isang kalasag. Hindi mo ako maakusahan ng ganyan. Malamig na sagot ni Seth, inaakusahan kita. Sa pagitan ni Director Miller at ang isang walang katulad mo. Sa palagay mo ay mas mapagkakatiwalaan ka. Kahit na hindi mo itinulak si Stacy, bakit hindi mo tinulungan na hadlangan ang kurtina para sa kanya? Siya ang pangunahing babaeng nangunguna rito sa pelikula. Bilang isang sumusuporta na character, hindi mo ba dapat protektahan siya? Kahit na hindi ka salarin, nakatayo ka lang habang nasa panganib si Stacy. Ipaliwanag ito sa akin. Sa kanyang galit, nagsimulang tumawa si Cynthia. Ginoong Keaton, dahil sinabi mo iyon, dapat mong maunawaan na hindi ko kailanman itutulak si Stacy. Pagprotekta sa kanya, hindi rin ako bodyguard niya. Mahina lang akong babae. Ano ang magagawa ko? Gusto mo ba akong tumayo doon at kunin ang pagtama sa halip? Nalulungkot ako sa nangyari kay Stacy, ngunit ang aksidente ay walang kinalaman sa akin. Hindi mahalaga kung gaano kakalungkot at pagkabigo sa iyo, kailangan pa rin nating maging lohikal tungkol sa sitwasyon. Hindi mo dapat itulak ang sisihin sa akin, tama. Sinubukan ni Cynthia na magsalita ng lohikal. Ngunit nang nakikita niya na ang maliit na batang babae na nakikipag-usap sa likod kaya matapang na napuno si Seth sa galit. Tama iyan. Dapat ka lang tumayo doon at mabagsakan ng kurtina sa halip. Kasalanan mo na hindi mo ginawa ng eksakto iyon. Ikaw ang sisihin sa nangyari sa asawa ko. Ang iyong buhay na maliit ay hindi maaaring ihambing sa kanya sa pinakamaliit. Ito ang iyong walang hanggang pagpapala upang maprotektahan ang aking asawa mula sa sakuna. Ikaw ay walang awa na babae. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan mo at sa kanya. Sinampal ni Seth si Cynthia sa mukha. Paano ka hindi nakapag-aral sa gayong edad? Sampal. Gaano ka katapang nakikipag-usap sa akin? Sampal. Maswerte ka na si Director Miller ay nagbago ng sisihin sa iyo. Ngunit hindi mo rin ito kinikilala. Sampal, sampal, sampal. Ilang beses na ipinagpatuloy ni Seth ang kanyang palad sa buong mukha ni Cynthia. Nagpanggap si Fred at ang iba pa na subukan at pigilan si Seth, ngunit pinigilan sila ng mga bodyguard ni Seth. Lahat ng mga batang babae ay napa-atras sa takot, natatakot na sila ay makisali sa sitwasyon. Babaeng fox ka, gaano ka katapang sumulyap sa akin? Sinipa ni Seth si Cynthia sa lupa, pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag upang tingnan kung ano ang nasa loob. Pagkatapos ay malamig siyang tumawa at nagsalita. Isang supporting role na character na tulad mo ay gumagamit ng isang bag na Hermes. Isang Apple phone din.
Dapat mong ibenta ang iyong katawan para sa lahat ng ito, tama. May karapatan ka bang gamitin ang lahat ng ito? Ikaw, at ikaw. Pumunta dito. Ibibigay ko ito sa inyong lahat sa lugar ni Cynthia. Nagalit si Cynthia. Binigay sa akin ng aking brother-in-law ang mga iyon. Huwag hawakan ang mga ito. Ang mga tauhan ng pelikula na tumanggap ng mga regalo ay tumango ng magkakaisa habang nagpapasalamat kay Seth ng malakas. Hindi pa nila nakita ang mga ganitong bagay sa kanilang buong buhay. Hindi nila inaasahan na makukuha sila ng swerte sa araw na iyon. Si Seth ay bumulalas ng malamig. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, maliit na maswaying babae. Bilang isa, hahayaan kitang makatakas kung maglilingkod ka sa akin ngayong gabi. Bilang ng dalawa, lumuhad ka sa harap ng aking asawa at humingi ng tawad hanggang sa magising siya. Kung hindi, maging handa kang mamatay. Maliban sa tumayo para sa kanyang sariling asawa, sinabi ni Seth ang lahat ng ito dahil interesado siya kay Cynthia.